Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na ibinatay sa mga alamat at kwentong bayan tungkol sa mga aswang at kababalaghan sa Pilipinas. Anumang pagkakahalintulad ng mga tauhan, lugar, at pangyayari sa tunay na buhay ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito na magbigay ng aliw, takot, at paalala sa mga manonood na maging maingat at mapagmatsyag sa kanilang kapaligiran. Hindi hinihikayat ng kwentong ito ang pamahiin o anumang paniniwala sa kababalaghan. Mangyaring manood ng may pag-iingat. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, kilalang-kilala ang mag-asawang sina Mang Elias at Aling Minda. Sila ang pinakasikat na albularyo sa kanilang lugar. Hindi lamang sila basta nagpapagaling ng karamdaman gamit ang halamang gamot, kundi bihasa rin sila sa pagbibigkas ng mga sinaunang orasyon at pagtaboy sa masasamang espiritu na matagal nang kinatatakutan sa kanilang bayan. Sa tuwing may nagkakasakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor sa bayan, kay Mang Elias at Aling Minda ang takbuhan ng mga tao. Sa simpleng kubo nila sa tabi ng sapa, doon sila nagpapagaling at gumagawa ng mga langis, anting-anting, at pangontra sa mga nilalang na laman ng alamat. Isang gabi ng Biyernes, habang malamig ang simoy ng hangin at tanging huni ng mga kabayong bundok at palaka ang maririnig sa paligid, abala si Aling Minda sa pagtutuyo ng dahon ng sambong at lagundi sa ilalim ng kalan. Si Mang Elias naman ay naglalagay ng langis sa mga bote na ipapamahagi bukas sa mga taga-baryo. Sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang may kumatok sa kanilang pinto. 3 beses mabigat at tila nagmamadali. Yee! 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 Nagkatinginan ang mag-asawa. Madalang may bumibisita sa kanila ng ganoong oras ng gabi. Si Mang Elias ang lumapit sa pintuan, hawak ang isang punyal na gawa sa kahoy na may ukit ng sinaunang anting-anting. Pagbukas niya ng pintuan, tumambad ang isang matangkad na lalaki, balingkinitan ang katawan, maputla ang balat at tila nanlilisik ang mga mata. Sa kabila ng kanyang anyo, halatang takot na takot ito at pawis na pawis. Mang Elias. Aling Minda, maawa po kayo, tulungan niyo ang anak ko. Hindi siya gumagaling, 6 na araw na siyang nilalagnat at hindi makakain, parang may humihila sa kanyang kaluluwa, sabi ng lalaki, halos mamamaos na ang boses. Hindi nag-aksaya ng oras ang mag-asawa. Sanay na silang sa tuwing may ganitong tagpo, kailangang mabilis ang kilos. Kinuha ni Mang Elias ang kanyang lumang bag na gawa sa abaka kung saan naroon ang kanyang mga pangontra, langis ng nyog na binabad sa dahon ng bayabas, tandang na balahibo, at isang orasyong isinulat sa papel de hapon. Si Aling Minda naman ay nagbitbit ng bote ng banaba at isang maliit na salamin na ginagamit niya sa panghuhula ng espiritu. Saan ang anak mo? Tanong ni Aling Minda. Nasa dulo po ng kagubatan, may maliit kaming bahay doon. 1 oras ang lakad. Wala pong ibang makakatulong sa amin kundi kayo. Hindi nagdalawang isip ang mag-asawa. Kilala nila ang panganib ng paglalakbay sa kagubatan sa ganoong oras, ngunit tungkulin nila ang tumulong sa nangangailangan. Nagpaalam sila sa mga kalapit na kapitbahay at agad na sumama sa lalaki. Habang naglalakad, ramdam ni Aling Minda ang kakaibang lamig na dumadampi sa kanyang batok. Parang may mga matang nagmamasid mula sa likod ng mga punong kahoy. Tila ba ang dilim ay lalo pang lumalalim sa bawat hakbang nila papalapit sa masukal na bahagi ng gubat. Elias, parang may kakaiba, bulong ni Aling Minda. Ramdam ko rin. Huwag kang mag-alala, dala natin ang mga gamit natin. Walang makakapanakit sa atin. Sa gitna ng kanilang paglalakad, napansin ni Mang Elias na tila paulit-ulit ang kanilang dinadaanan. Isang punong balete na may malaking ugat sa ibaba ang kanilang nadaanan na. 2 beses. Tanda ng pagkakaligaw. Sandali, bakit parang hindi po kayo nagkakamali? Hindi po talaga madaling makarating doon. Kaya po ngayon lang ako nakakuha ng lakas ng loob na lumapit sa inyo kasi, saglit na nag-atubili ang lalaki. Kasi ano? Tanong ni Aling Minda. Kasi po hindi po basta sakit ang dumapo sa anak ko. May masama pong nilalang na gumagala sa amin. Marami po sila at baka nasa paligid na natin sila ngayon. Muling lumakas ang ihip ng hangin. May mga dahong biglang nalaglag kahit walang hangin. May mga huni ng bayawak at tila ungol ng kung anong hayop na hindi nila matukoy. Napatingin si Mang Elias sa paligid. Hinigpitan niya ang hawak sa punyal. Pagkatapos ng halos 1 oras na lakad, sa wakas ay nakita nila ang dulo ng kagubatan. Sa liwanag ng buwan, bumungad sa kanila ang isang maliit na baryo, tila walang katao-tao.
Tahimik. Madilim. At sa kabila ng katahimikan, tila may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa mga bintana ng mga kubo. Elias, may nararamdaman akong masama rito, bulong ni Aling Minda. Tama ka, maghanda ka, hindi ito ordinaryong baryo. Sa isip ni Mang Elias, alam niyang ang kanilang paglalakbay ngayong gabi ay hindi magiging madali. At ang kasagutan sa lihim na bumabalot sa lugar na ito ay unti-unti na nilang matutuklasan. Madilim ang paligid. Tanging ilaw ng buwan ang nagsisilbing gabay ng mag-asawang albularyo habang patuloy silang naglalakad sa makitid na daan ng kagubatan. Sa bawat yapak ng kanilang mga paa, naririnig ang pagpitik ng mga tuyong dahon at sanga sa ilalim ng kanilang mga tsinelas. Habang palalim ng palalim ang kanilang nilalakaran, ramdam ni Aling Minda ang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang balat. Parang may malamig na hangin na sumusunod sa kanila. Elias, may masama akong kutob, mahinang sambit ni Aling Minda habang pinipisil ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leg. Nararamdaman ko rin. Para tayong pinagmamasdan, sagot ni Mang Elias na muling inipit sa kanyang baywang ang maliit na punyal na gawa sa kahoy ng sagrado nilang puno. Habang naglalakad, bigla silang nakarinig ng impit na iyak mula sa kung saan. Mahina. Parang tinig ng batang umiiyak mula sa kalayuan. Napatingin si Aling Minda kay Mang Elias. Narinig mo yon? Parang tinig ng bata, sagot ni Mang Elias habang pinapaling-paling ang ulo sa paligid. Ang lalaking kasama nila, na hindi pa rin nagpapakilala ng pangalan, ay nagmadaling lumakad palayo. Dito po, malapit na tayo, sabi nito habang nagmamadali, hindi man lang lumilingon sa kanila. Patuloy silang naglakad, pilit inaalis ang kaba sa kanilang dibdib. Ang kagubatan ay tila walang katapusan. Sa bawat hakbang nila, may mga aninong dumadaan sa pagitan ng mga puno. Mga matang nanlilisik sa dilim. Parang may kung anong nilalang na nagmamasid at nag-aabang sa kanilang pagdating. Walang magandang dulot ang lugar na to, Minda. Maghanda ka, bulong ni Mang Elias habang niluwagan ang supot ng mga halamang gamot na dala niya. Habang patuloy sila sa paglalakad, may mga nilalang na tila naglalaro ng liwanag sa kanilang paningin. Parang mga kumpol ng apoy na maliliit, mga santelmo, palutang-lutang sa di kalayuan. Hindi ito karaniwang naglalabasan sa kagubatan kung walang dahilan. Santelmo, senyales ng kaluluwa ng mga nasawi. Ibig sabihin may mga napatay na rito, Elias, sabi ni Aling Minda, halos pabulong. Tama ka. At kung nasaan ang santelmo, malapit ang aswang, sagot ni Mang Elias. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin nilang tila pabalik-balik sila sa parehong lugar. Isang punong balete na may malaking uka sa katawan ang nadadaanan na nila sa ikatlong pagkakataon. Hindi tayo sumusulong. Paulit-ulit tayo sa daan. Nililigaw tayo, bulalas ni Mang Elias. Biglang huminto ang lalaki sa unahan. Muling nilingon ang mag-asawa, at sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Pasensya na po, pero kailangan ko kayong dalhin doon kahit anong mangyari, sabi nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Minda. Hindi na ito sumagot at muling naglakad. Habang sinusundan nila ito, napansin ni Aling Minda ang ilang mga punso sa paligid. 1, 2, 5. 10 piraso. Ang daming punso sa paligid, halos parang mga bahay ng duwende na pinagsama-sama sa isang lugar. Elias, mga punso. Delikado to, bulong niya. Huwag kang basta-basta magtuturo o magyuyuko dito. Respeto lang, sagot ni Mang Elias. Maya-maya, biglang nagbago ang simoy ng hangin. Mula sa malamig na simoy ng kagubatan, biglang bumigat ang hangin. May naamoy silang tila nabubulok na karne na nangangalingasaw sa paligid. Napapangiwi si Aling Minda sa amoy. Amoy patay na, sabi niya. Senyal ng malapit na tayo, mag-ingat ka, sagot ni Mang Elias habang inilabas ang maliit na bote ng langis na may dahon ng bayabas. Dito na nila narating ang isang bahagi ng kagubatan na may makitid na daan papunta sa isang baryo. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong lugar lang. Mga kubo na gawa sa kawayan at nipa, mga haliging kahoy, at bakod na gawa sa patay na sanga. Ngunit may kakaiba. Walang katao-tao. Tahimik. Walang nihuni ng ibon o insekto. Ang mga bahay ay tila abandonado. Elias, hindi ako mapalagay, mahinang sabi ni Aling Minda. Hindi lang tayo ang nandito, may nagmamasid sa atin, sagot ni Mang Elias. Napalingon si Aling Minda sa isang kubo sa kaliwa.
Sa pagitan ng mga siwang ng kawayan, may nakita siyang dalawang mata, kulay pula, malalaki, at nanlilisik. Elias! Agad na tumigil si Mang Elias at nilingon ang kubo. Wala na ang mga mata, ngunit ramdam nilang hindi sila ligtas. Tuloy na natin to, hindi pwedeng umatras ngayon. Ang mahalaga, iligtas ang bata, sabi ni Mang Elias. Ilang hakbang pa at narating na nila ang malaking bahay sa gitna ng baryo. Mas mataas ito kaysa sa ibang kubo. May mga palawit ng bawang, anting-anting na gawa sa balat ng hayop, at mga palaspas na tuyot sa harapan ng pintuan. Ang lalaking kasama nila ay tumingin sa kanila, namumutla. Dito po. Andito si Isay ang anak ko, anya. Napatingin ang mag-asawa sa isa't isa. Alam nilang sa gabing ito, hindi lang sakit ng bata ang haharapin nila, kundi isang mas matinding panganib na hindi pa nila naranasan sa tanang buhay nila. At sa dilim ng kagubatan at baryong puno ng lihim nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Pagdating nila sa harap ng bahay, ramdam ni Mang Elias at Aling Minda ang bigat ng paligid. May malamig na simoy ng hangin na parang dumudunggol sa kanilang balikat. Maging ang mga halaman sa paligid ng bahay ay tila tuyot at walang buhay. Ang mga palawit ng bawang at anting-anting sa harap ng pintuan ay puro luma at punit-punit, tila matagal nang hindi napapalitan. Elias, hindi ako mapalagay dito. Para itong lungga ng mga nilalang, mahinang sabi ni Aling Minda habang pinipisil ang kanyang anting-anting. Tama ka, pero kailangan nating iligtas ang bata. Nandito na tayo, sagot ni Mang Elias. Muling tumango ang lalaking kasama nila, nanginginig ang kamay habang dahan-dahang binuksan ang pintuan. Isang malamig na simoy ang sumalubong sa kanila, kasabay ng mahinang halimuyak ng nabubulok na karne at halamang ligaw. Sa loob, madilim at tanging liwanag mula sa isang dasera ang nagsisilbing ilaw sa maliit na silid. Doon, sa isang sulok ng bahay, nakahiga ang isang batang babae. Mga 7 taong gulang, payat na payat, at tila walang malay. Maputlang-maputla ang mukha nito at baka sa paligid ng kanyang mga labi ang tuyong dugo. Nagtataas baba ang kanyang dibdib sa mabagal at hirap na paghinga. Isay, anak ko, halos maiyak ang lalaki habang lumapit sa bata. Agad lumapit si Aling Minda sa bata at dinampian ang noo nito. Mainit. Ngunit hindi ito karaniwang lagnat. Ramdam niya ang kakaibang init na tila nagmumula sa loob mismo ng kaluluwa ng bata. Elias, may sumanib sa bata. Hindi ito ordinaryong sakit, sabi niya. Kinuha ni Mang Elias ang kanyang maliit na bote ng langis at binuksan ito. Dinampian niya ang bawat sulok ng katawan ng bata, sa noo, sa dibdib, sa palad, at sa talampakan. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang mga kakaibang marka sa katawan ng bata. Parang kagat ng hayop, maliliit, bilog, at may bahid ng dugo sa paligid. Isang aswang ang may gawa nito, mariin, sabi ni Mang Elias. Biglang nag-iba ang simoy ng hangin sa loob ng bahay. Parang may presensyang dumaan sa likod nila. Napalingon si Aling Minda, ngunit wala siyang nakita. Minda, hawakan mo ang anting-anting. Magbantay ka, utos ni Mang Elias. Agad inilabas ni Aling Minda ang kanyang maliit na salamin na ginagamit sa pagtukoy ng masamang espiritu. Sa pagtutok niya nito sa paligid, biglang lumabo ang salamin. Isa itong senyales na may kaluluwang masama sa paligid. Nandito sila. Elias, nasa paligid lang, bulong niya. Biglang nagliyab ang dasera na tila hinipan ng malakas na hangin. Umuga ang mga dingding ng bahay. Sa isang iglap, isang malalim na tinig ang narinig nila. Hindi niyo siya makukuha, parang nagmula ang tinig sa buong paligid. Malamig. Mahaba. Parang hindi boses ng tao. Napatingin si Mang Elias sa lalaking ama ng bata. Ilagay mo siya sa gitna ng sahig. Bilisan mo, utos ni Mang Elias. Agad na inilatag ng lalaki ang anak niya sa gitna ng bahay. Kumuha si Mang Elias ng 4 na dahon ng bayabas at inilagay ito sa 4 na sulok ng katawan ng bata. Sa bawat dahon ay binudburan niya ng asin at patak ng langis. Pagkatapos ay bumigkas siya ng orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa bisa ng banal na salita, lumayas ka, masamang nilalang, habang binibigkas ni Mang Elias ang orasyon, biglang napahiyaw ang bata. Isang malalim at hindi pangkaraniwang sigaw na parang hindi mula sa isang bata. Ang boses ay malaki, malalim at parang halo ng hayop at tao. Nagpatuloy si Mang Elias sa pag-orasyon, habang si Aling Minda naman ay nagwiwisik ng banal na langis sa paligid ng bahay.
Sa bawat patak ng langis, tila nagkakaroon ng apoy ang sahig at gumuguhit ng bilog na liwanag sa paligid ng bata. Biglang lumitaw sa bintana ang isang anino. Isang babae, mahaba ang buhok, maputla ang balat, at may nanlilisik na pulang mata. Nakatingin ito kay Mang Elias at Aling Minda. Parang nag-aabang. Elias, aswang na riyan siya, sigaw ni Aling Minda. Walang aalis dito. Kumapit kayo, sigaw ni Mang Elias. Muling nagliyab ang gasera at tila nag-iba ang kulay ng liwanag, naging asul. Tanda ng presensya ng masamang nilalang. Ramdam ng lahat ang bigat ng paligid. Tila bumagsak ang temperatura at halos hindi sila makahinga sa sobrang lamig. Nilingon ni Mang Elias ang bata at sa kanyang gulat, unti-unting bumubuka ang bibig nito. Lumalabas ang isang itim na usok, gumagapang palabas. Minda! Ihanda ang garapon. Agad na kinuha ni Aling Minda ang isang garapon na may basbas ng banal na langis. Hinintay nila na tuluyang lumabas ang itim na usok mula sa bibig ng bata. Nang makuha nila ito, agad isinara ni Aling Minda ang garapon. Isa palang puwersa ng aswang ang nakakapit sa kanya, hindi pa ito tapos, mariing sabi ni Mang Elias. Sa labas, narinig nila ang mga yapak at halakhak ng mga nilalang sa dilim. Hindi sila titigil at kung anumang nilalang ang pinanggalingan ng sumpa malapit na siya, habang mahigpit na hawak ni Aling Minda ang garapon na may itim na usok, ramdam nilang hindi pa tapos ang banta. Sa labas ng bahay, unti-unting bumibigat ang hangin. Mula sa kadiliman ng kagubatan, naririnig ang mga yabag, mga yapak na tila naglalakad sa tuyong dahon, habang may mga impit na tawa na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Elias, hindi na natin ito pwedeng patagalin. Kailangang kumpletuhin ang orasyon. Kapag hindi natin natapos bago sumikat ang buwan sa tapat ng bahay na ito, kukunin nila ang bata, mahinang bulong ni Aling Minda. Alam ko. Maghanda ka, ilabas mo ang anting-anting ng alikabok. Ipagtabuyan natin ang mga nilalang, sagot ni Mang Elias habang mabilis na inihahanda ang mga dahon ng saging at asin. Biglang may nagbagsakan sa bubong ng bahay. Malalakas na yabag, tila may mabibigat na nilalang na tumalon mula sa puno. Kasunod nito ang paulit-ulit na kaluskos sa dingding at pag-uga ng buong kubo. Tao po, isang tinig ang narinig nila sa labas. Isang boses ng babae, malambing, parang nag-aanyaya. Tao po, pwede po bang makitulog? Naligaw po ako, nagkatinginan si Mang Elias at Aling Minda. Hindi nila kilala ang tinig at sa ganitong oras ng gabi, sa gitna ng kagubatan, imposibleng may taong naglalakad-lakad. Aswang yan, Elias, sabi ni Aling Minda habang mahigpit na hawak ang krus na kahoy. Muling lumakas ang pag-uga ng dingding. Mula sa labas ng siwang ng kawayan, may mga matang sumisilip, nagliliwanag sa dilim. Pulang-pula. Marami sila. Biglang may kamay na sumungaw sa pagitan ng kawayan, mahaba ang mga daliri, itim ang kuko, at tila balat ng bangkay ang kulay. Sinubukang buksan ang pintuan, ngunit mabilis itong nilagyan ni Mang Elias ng asin at krus na kahoy. Sa ngalan ng Diyos, lumayas kayo, sigaw niya. Napaurong ang kamay at biglang nagwala ang mga nilalang sa labas. Narinig ang mga hiyaw nila, halakhak, at tila mga alulong ng hayop na gutom. Hindi nyo kami matatakasan, Elias, ibigay nyo ang bata, sabay-sabay na tinig, parang galing sa libu-libong boses, bumalot sa paligid ng bahay. Habang abala si Mang Elias sa pagprotekta sa pintuan, si Aling Minda naman ay muling nilapitan ang bata. Ramdam niyang unti-unting lumalamig ang katawan nito. Elias, kung hindi natin agad mailalabas ang buong sumpa, mawawala ang kaluluwa ng bata, sabi niya. Kinuha niya ang maliit na kampana at pinatunog ito habang nagrorosaryo. Sa bawat tunog ng kampana, tila may humihiwalay na itim na usok sa katawan ng bata. Ngunit sa bawat usok na lumalabas, lalong nagwawala ang mga nilalang sa labas. Maya-maya, isang anino ang lumitaw sa tapat ng bintana. Isang babae, mahaba ang buhok, maputla, at nanlilisik ang mata, si Alda, ang matandang aswang na pinuno ng kanilang grupo. Kilalang-kilala siya ni Mang Elias dahil minsan na silang nagharap noon sa isang ritual. Alda, bulong ni Mang Elias. Matagal kitang hinintay, Elias, panahon na para tapusin natin ito, sabi ni Alda sa isang malalim na tinig. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mang Elias. Agad siyang kumuha ng itim na alikabok mula sa supot ng anting-anting at itinapon ito sa paligid ng bahay. Sa bawat bagsak ng alikabok sa lupa, nagkaroon ng makapal na usok na nagsilbing harang. Nagulat si Alda at ang kanyang mga kasama.
Hanggang kailan mo kayang protektahan ang lugar na ito, Elias? Galit na sigaw ni Alda. Hanggat may liwanag at dasal, hindi kayo mananalo, sagot ni Mang Elias. Muling inihanda ni Aling Minda ang ikalawang garapon na may basbas ng banal na langis at durog na dahon ng saging. Sinimulan niyang buhusan ng langis ang palibot ng bata habang binibigkas ang huling bahagi ng orasyon. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa bisa ng banal na salita, lumayas ka, masamang espiritu. Bumalik ka sa kailaliman kung saan ka nagmula. Biglang nagliyab ang garapon na may itim na usok. Gumuhit ang liwanag sa kisam ng bahay at parang may sumabog na tunog. Sa labas, narinig ang mga sigaw ng mga nilalang. Ah! Nakita ni Mang Elias na unti-unting nagsyalisan ang mga anino sa paligid. Ang iba ay naglaho sa hangin habang ang ilan ay tumalon pabalik sa kabubatan. Si Alda, nanlilisik ang mga mata bago tuluyang naglaho sa dilim. Hindi pa tayo tapos, Elias, babalikan kita, at sa isang iglap, bumalik ang katahimikan. Walang kaluskos. Walang halakhak. Tanging huni na lang ng uwak sa di kalayuan ang narinig. Huminga ng malalim si Mang Elias at Aling Minda. Nakita nila na ang bata, si Isay, ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ang pisngi. Huminga ito ng maluwag at bumalik ang normal na pintig ng pulso. Salamat, Diyos ko, buhay siya, sabi ng ama ni Isay, luhaan. Tandaan mo, babalik sila. Lalo na si Alda. Hindi basta-basta susuko ang mga nilalang na yon. Maghanda kayo, bili ni Mang Elias. At sa gabing iyon, alam nilang panandalian pa lang ang katahimikan. Sa susunod na pagkakataon, mas matindi na ang bangungot na kanilang haharapin. Matapos ang matinding engkwentro sa bahay, nagpasya si Mang Elias at Aling Minda na ilipat muna si Isay sa isa sa mga kubo malapit sa simbahan ng baryo. Doon, ligtas siya sa loob ng sagradong lugar at makakalayo muna sa panganib. Habang inililipat ang bata, napansin ni Mang Elias ang kakaibang marka sa kanyang dibdib, isang hugis bilog na parang buwan, kulay itim, at tila lalong lumalalim ang kulay kapag sumisikat ang buwan. Hindi pa tapos ang sumpa, Minda. May natitirang bahagi ng dilim na nakakapit sa batang ito, sabi niya habang pinagmamasdan ang marka. Paano natin yon tatanggalin? Hindi natin yan basta-basta kayang ilipat sa garapon. Mukhang malalim na ito, Elias, sagot ni Aling Minda. Kailangan natin siyang dalhin sa pusod ng gubat doon, sa ilalim ng punong wakwak. Doon natin pwedeng alisin ang huling bahagi ng sumpa, sagot ni Mang Elias. Nang marinig ito ng ama ni Isay, halos manghina siya. Huwag, Mang Elias. Di ba delikado ron? Sabi ng matatanda, wala pang nakakabalik na buhay kapag pumasok sa gubat na yon sa 10 oras ng gabi, halos pakiusap nito. Ngunit buo na ang pasya ni Mang Elias. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, habang may buwan, tuluyan ng mamamatay ang kaluluwa ng anak mo, mariing sabi niya. Sa pusod ng gubat madilim ang kagubatan kahit maliwanag ang buwan. Sa bawat yapak ni Mang Elias, Aling Minda, at ng ama ni Isay, naririnig ang pagaspas ng mga sanga at mga kaluskos ng insekto at hayop sa paligid. Ang mga puno rito ay matataas, ang mga dahon ay makakapal, at tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Maging ang mga aswang, hindi basta-basta nagpapakita sa lugar na ito dahil may mas malalakas na nilalang na naroroon. Elias, sigurado ka ba dito? Tanong ni Aling Minda habang mahigpit ang kapit sa anting-anting sa kanyang leg. Ito lang ang tanging paraan, Minda, sagot ni Mang Elias. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang isang punong napakalaki, may mga sanga na parang braso ng tao, at sa tuktok nito, nakasabit ang mga balat ng hayop at lubid na gawa sa ugat. Isa itong puno ng wakwak, ang sinasabing pinamumugaran ng mga nilalang na mas masahol pa sa aswang. Dito natin ilalagay ang bata, sabi ni Mang Elias. Pinahiga nila si Isay sa paanan ng puno, at sa paligid nito'y inilagay ang 4 na sanga ng palaspas at asin. Pagkatapos ay inilabas ni Mang Elias ang isang maliit na kahon na may lamang pulbos ng abo ng matandang mangkukulam na namatay noon sa kanilang bayan. Sa abo ng matandang ito natin itataboy ang masamang espiritu, paliwanag niya. Sinimulan niya ang ritual. Sa bawat buga ng usok mula sa palayok, biglang kumikilos ang mga sanga ng puno. Ang hangin ay biglang bumigat, at may amoy na tila nasusunog na buhok at nabubulok na laman ang kumalat sa paligid. Biglang narinig nila ang mga alulong at sigaw sa paligid. Ah! Layas kayo rito! Mula sa anino ng mga puno, unti-unting nagsilabasan ang mga nilalang ng kabubatan.
May mga mata na pula, mahahaba ang mga kuko, at ang ilan ay may mga pakpak na parang paniki. Mga nilalang na hindi basta-basta napapakita sa mga tao. Elias, sila yan, mga wakwak, nagagalit sila, sabi ni Aling Minda. Maghanda kayo, sigaw ni Mang Elias. Mabilis na binigkas ni Mang Elias ang orasyon para sa mga nilalang ng kabubatan. Ang mga wakwak ay tila nag-atubili, ngunit nagpatuloy sa paglapit. Biglang bumukas ang mata ni Isay. Ngunit imbes na mata ng bata, itim na bilog ang kanyang mga mata, at lumabas ang malalim na tinig. Hindi niyo ako kayang itaboy, akin ang batang ito, napaatras ang ama ni Isay sa takot. Diyos ko, anong ginawa nila sa anak ko, halos maiyak siya. Ngunit si Mang Elias ay hindi natinag. Itinapon niya ang abo ng mangkukulam sa ibabaw ng katawan ni Isay habang binibigkas ang huling bahagi ng ritual. Sa bisa ng abong ito, sa lakas ng sinaunang dasal, lumayas ka at bumalik sa kailaliman ng dilim. Biglang lumindol ang paligid. Ang mga wakwak ay nagsipag-atras. Mula sa katawan ni Isay, unti-unting lumabas ang isang itim na anino, ang espiritu ng masamang nilalang. Lumipad ito pataas, ngunit bago pa man makalayo, agad itong sinundan ng palaso ng liwanag mula sa puno. Sigaw ng espiritu habang nilalamon ng apoy. Maya-maya, nanumbalik sa dating itsura ang mata ni Isay. Nagkamalay siya, umiiyak. Papa. Mama, mahinang bulong ng bata. Salamat, Diyos ko, hikbi ng kanyang ama. Ngunit bago pa sila makalabas ng kabubatan, may bumulong kay Mang Elias. Hindi pa ito tapos, babalik kami, alam niyang may kasunod pa ito. Kinabukasan, tila bumalik na sa normal ang paligid. Ang simoy ng hangin ay banayad na, at ang araw ay muling sumilip sa baryo. Si Isay ay muling nagkamalay, at sa wakas, muling nakangiti habang niyayakap ng kanyang ama. Ang mga sugat at mga itim na baka sa kanyang balat ay naglaho na, at ang kakaibang marka sa kanyang dibdib ay unti-unting nanlalabo. Salamat, Mang Elias. Aling Minda, utang namin ang buhay ng anak ko sa inyo, nangingilid ang luha ng ama ni Isay. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam ni na Mang Elias at Aling Minda na may natitira pang bahid ng panganib. Hindi basta-basta sumusuko ang mga nilalang ng dilim, lalo na ang pinunong si Alda. Habang nag-aalmusal ang mag-anak, may naramdaman si Mang Elias, isang malamig na ihip ng hangin na dumaan sa kanilang tabi. Sa loob ng kubo, may lumipad na itim na paru-paro at dumapo sa sako ng bigas. Sa paniniwala ng matatanda, kapag may itim na paru-paro sa loob ng bahay, may panganib na paparating. Minda, nararamdaman mo ba? Mahinang tanong ni Elias. Tumango si Aling Minda. May anino ng sumpa na kumapit sa dugo ng bata, habang buhay niyang dadalhin ang bakas nito kung hindi natin matatapos ang huling bahagi ng ritual. Nagulat ang ama ni Isay. Ano pong ibig niyong sabihin? Kahit na iligtas na natin siya, may isang paraan lang para tuluyang matanggal ang latak ng dilim sa dugo niya, kailangang puksain ang mismong pinagmulan ng sumpa, si Alda, ang pinuno ng mga aswang, paliwanag ni Mang Elias. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Elias. Pinatawag nila ang mga matatandang albularyo ng baryo, sina Kadomeng, Kalusyo, at Karosa. Nagtipon-tipon sila sa gitna ng baryo at doon nag-usap kung paano nila haharapin ang huling laban. Elias, matagal nang hindi pinapasok ang lugar na yon. Ang lungga ng mga aswang ay nasa loob ng yungib ng dilim. Sa oras na pumasok kayo, isa lang ang tiyak, alinman sa puksain sila o di na kayo makakabalik, babala ni Kadomeng. Alam ko, Kadomeng, pero kung hindi natin gagawin ngayon, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon. Babalik at babalik sila. Mas matindi, mas madugo, mariing sagot ni Mang Elias. Nagtipon ang mga albularyo, dala ang kanilang mga anting-anting, bote ng langis na may basbas, at itim na abo ng mga sinaunang manggagamot. Sa bawat isa sa kanila, may dala silang sanga ng sampalok, panlaban sa aswang. Ang paglalakbay papunta sa yungib ng dilim hating gabi nang umalis sina Mang Elias, Aling Minda, at ang tatlong matatandang albularyo. Sa katahimikan ng baryo, naririnig ang kanilang maingat na mga yapak papunta sa kabubatan. Habang nilalakad nila ang masukal na daan, unti-unting lumalabo ang buwan. Kumakapal ang hamog, at sa paligid nila ay may mga matang muli na namang nagmamasid. Maya-maya, isang unggoy na itim ang tumawid sa kanilang daraanan. Sa paniniwala ng matatanda, senyales ito na hindi maganda ang kahahantungan ng kanilang pupuntahan. Ngunit nagpatuloy pa rin sila. Narating nila ang isang sapa kung saan, ayon kay Karosa, may nakatagong daanan papunta sa yungib ng dilim.
Sa tabi ng batong may ukit ng simbolo ng buwan, binuksan ni Calusio ang isang lihim na lagusan. Dito ang daan papasok sa lungga ng mga aswang, pabulong na sabi ni Calusio. Habang bumababa sila sa lagusan, lalong bumigat ang hangin. May amoy na tila bulok na laman at nabubulok na dugo. Sa dulo ng lagusan, nakita nila ang isang malaking yungib na ang mga dingding ay puno ng mga marka ng sinaunang dasal at mga aninong gumagalaw. Doon nila naramdaman ang malakas na presensya ni Alda. Narito siya, maghanda kayo, sabi ni Mang Elias habang inilabas ang kanyang itim na anting-anting. Sa gitna ng yungib, nakita nila ang isang altar, puno ng bungo, mga labi ng hayop at mga piraso ng balat ng tao. Sa harap nito, nakatayo si Alda, nakangiti, nanlilisik ang mata, at hawak-hawak ang isang mahiwagang bato na may liwanag ng pulang apoy. Elias, dumating din ang oras ng paghuhukom, sabi ni Alda. Sa isang iglap, nagsilabasan ang mga aswang mula sa dilim, mga matanda, mga bata, lalaki, babae, lahat ay naglalaway at tila gutom sa dugo. Ngayon, Elias, titignan natin kung sino ang mas makapangyarihan, ang liwanag ng dasal o ang lakas ng dilim. Mabilis na itinaas ni Mang Elias ang kanyang anting-anting. Sinimulan niya ang pag-orasyon, habang sina Aling Minda at ang iba pang albularyo ay pumwesto sa apat na sulok ng yungib. Biglang umalulong ang mga aswang. Ang buong yungib ay yumanig at nagsimula ang pinakamatinding laban ng liwanag at dilim. Sa gitna ng napakaitim na yungib, nagliyab ang mga anting-anting ng mga albularyo. Nag-umpisa si Mang Elias sa pagbigkas ng matandang orasyon, habang inikot ng iba ang bote ng langis na may basbas, itinatapon ito sa paligid upang bumuo ng bilog ng proteksyon. Sa ngalan ng bathala sa liwanag ng sangkalangitan, itaboy ang lahat ng anak ng dilim, sigaw ni Mang Elias. Biglang pumailan lang ang masangsang na amoy habang naglalakad palapit si Alda. Ang mga kuko niya'y mahaba, at ang balat ay tila tuyot na balat ng kalabaw, nangingitim at naglalagkit sa pawis at dugo ng biktima. Elias, kahit anong orasyon mo, wala na kayong ligtas ngayon, sigaw ni Alda, sabay hagis ng itim na usok mula sa kanyang bibig. Agad na tinabunan ng usok ang paligid. Maririnig ang tili ng mga wakwak at tawa ng mga aswang. Mula sa dilim, isa-isang naglaho ang mga ilaw ng sulo ng mga albularyo. Minda! Lucio! Rosa, sigaw ni Mang Elias habang hawak-hawak ang anting-anting. Narito kami, sagot ng tatlo mula sa magkakaibang direksyon. Sinimulan na ng mga aswang ang pag-atake. Mabilis ang kanilang galaw, tila mga aninong nagmumula sa bawat sulok ng yungib. Isa sa mga aswang ang sumugod kay Karosa, pero agad niyang itinapat ang bote ng banal na langis at ibinuhos sa mukha ng halimaw. Agad itong nagsisigaw habang nagliliyab ang balat. Nang tamaan ng liwanag ang katawan ng halimaw, nagsimulang matunaw ito na parang wax. Hindi nagpahuli si Calusio at Kadomeng. Isang aswang ang tinaga ni Calusio ng sanga ng sampalok sa liig at agad itong bumagsak. Huwag kayong magpapalapit. Gamitin ang mga orasyon, utos ni Mang Elias. Habang nagpapalitan ng orasyon at dasal ang magkabilang panig, biglang naramdaman ni Mang Elias ang isang matinding lakas mula sa gitna ng yungib. Si Alda, nakatayo sa altar, binibigkas ang itim na dasal ng pagbangon. Sa ngalan ng kadiliman, ibalik ang mga nawala, itaboy ang liwanag, at kami ang maghahari. Sa bawat bigkas niya, muling bumangon ang mga nasusunog na aswang. Tila hindi na uubos ang bilang ng kalaban. Aling Minda, gamit ang gintong palaspas, ay tumalon sa altar, sabay tapon ng banal na langis kay Alda. Sa ngalan ng bathala, ako'y nag-uutos, lumayas ka. Pero hindi natablan si Alda. Natawa ito. Hindi niyo ako kayang patumbahin sa mga ganyang laruan. Biglang tinaga ni Mang Elias ang kahoy na may nakasabit na sako ng asin at itinapon sa itaas ng altar. Bumuhos ang asin at banal na tubig sa buong altar at kay Alda. Sigaw ng pinuno ng aswang habang bumubulwak ang usok sa balat niya. Doon tumindi ang pagyanig ng lupa. Magsisipagbagsakan ang mga bato mula sa kisam ng yungib. Biglang napasigaw si Calusio habang nadaganan ng malaking bato ang kanyang paa. Elias! Bilisan niyo! Lilikha ako ng huling bilog ng liwanag para iselyo ang yungib, sigaw ni Kadomeng habang itinataas ang dalawang kamay at binibigkas ang sinaunang dasal. Nabuo ang bilog ng liwanag sa paligid ni Elias, Minda, at ang natitirang mga albularyo. Habang lumalakas ang dasal, nagpanik ang mga natitirang aswang. Tumakbo sila palayo ngunit huli na.
Isa-isa silang nilamon ng apoy ng liwanag na mula sa bilog. Nang ang liwanag ay umabot kay Alda, sinubukan pa nitong tumakas ngunit agad siyang sinunggaban ni Aling Minda gamit ang itim na abong langis at palaspas. Para kay Isay, para sa baryo, at para sa mga kaluluwa ng mga naging biktima mo, sigaw ni Aling Minda. Bumulwak ang matinding apoy, at sa huling pagkakataon, narinig ang matinis na sigaw ni Alda. Ah! Hindi eri tapos. Babalik yay. Babalik ako o. Hanggang sa maglaho siya sa usok at abo. Biglang tumahimik ang buong yungib. Nawala ang mga anino at ang masangsang na amoy. Muling lumiwanag ang paligid habang bumalik ang liwanag ng buwan mula sa bitak ng kisam ng yungib. Hinal na hinal ang lahat. Napaupo si Mang Elias, Aling Minda, at ang mga albularyong buhay pa. Tapos na ang sumpa, bulong ni Mang Elias habang hawak-hawak ang basag na anting-anting. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, lumisan na ang mga albularyo mula sa yungib ng dilim. Pagod man at sugatan, dala nila ang katiyakan na nagwakas na ang mahabang gabi ng takot sa baryo. Sa pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga residente na nag-aabang, may dalang pagkain at gamot para sa mga sugatan. Salamat, Mang Elias, salamat, Aling Minda, dahil sa inyo, ligtas na ang aming mga anak, sabi ng mga matatanda ng baryo. Nilapitan ni Isay si Mang Elias, hawak ang maliit na palaspas na iniwan ng kanyang ina noong gabing iyon. Mang Elias, ito po natagpuan ko sa tabi ng higaan ko, sabi ng bata. Kinuha yon ni Mang Elias at marahang tinapik ang ulo ni Isay. Ito ang magiging pananggalang mo, anak. Habang buhay mong dalhin sa puso mo ang kabutihan at tapang, sagot niya. Ang paalam ng mag-asawa habang nagtitipon-tipon ang buong baryo sa harap ng kapilya, nagdesisyon sina Mang Elias at Aling Minda na lisanin na ang baryo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa misyon nilang tumulong pa sa iba pang lugar na nangangailangan ng albularyo. Hindi dito nagtatapos ang tungkulin namin. Marami pang lugar na kailangang pagtabuyan ang mga anak ng dilim, sabi ni Aling Minda. Nagbigay sila ng huling bilin sa mga matatandang albularyo ng baryo. Ituloy ninyo ang pag-orasyon tuwing kabilugan ng buwan. Huwag niyong hayaan muling tumubo ang binhi ng dilim, habilin ni Mang Elias. Umiiyak ang mga residente habang pinapalasap sa kanila ang huling hapunan sa baryo. Huwag niyo kaming kalilimutan, sabi ni Kadomeng habang nakayuko. Ang liwanag ay hindi nawawala, Kadomeng. Nasa puso ninyo iyan, at sa bawat orasyon, muling lalakas, sagot ni Mang Elias. Ang muling pagsikat ng liwanag makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Nagsimulang tumubo ang mga pananim na dating nalanta. Muling narinig ang tawa ng mga bata habang naglalaro sa bukid. Ang gabi ay muling naging tahimik at mapayapa. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagtipon-tipon ang mga residente sa kapilya. Pinangunahan ni Kadomeng ang orasyon para sa kaligtasan ng baryo. Sa gitna ng panalangin, isang liwanag ang bumalot sa buong kapilya. Tanda ng pagsang-ayon ng may kapal sa kanilang dasal. Si Isay naman, na ngayon ay bumubuti na ang kalagayan, ay nagpasalamat sa harap ng altar. Maraming salamat po, Bathala sa isa pang buhay, sabi niya. Ang kwento ng tapang ng mag-asawang albularyo ay isinapuso ng buong baryo. Sa tuwing may bagong silang na bata, ikinukwento nila ang gabing winakasan ang kadiliman sa yungib ng dilim. Isang habilin bago tuluyang umalis sina Mang Elias at Aling Minda, iniabot nila kay Karosa ang isang luma at makapal na aklat, ang aklat ng liwanag na naglalaman ng lahat ng sinaunang orasyon, alamat, at kaalaman tungkol sa mga nilalang ng dilim. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ito. Sa inyo nakasalalay ang susunod na henerasyon ng mga albularyo. Bantayan niyo ang baryo, habilin ni Mang Elias. Tumango si Karosa habang lumuluha. Hindi namin kayo bibigyan, Elias. Pangako ng buong baryo ito. Muling naglakad palayo ang mag-asawa, dala ang ilang gamit at ang anting-anting salig. Sa bawat yapak nila, tila nag-iwan ng liwanag sa lupaing kanilang nilisan. Ang huling babala ngunit sa likod ng lahat ng katahimikan, sa pinakailalim ng gumuhong yungib, sa tuktok ng dating altar, isang piraso ng bungo ang biglang gumalaw. Mula sa loob ng bitak, isang malamlam na pulang liwanag ang umilaw. Babalik ako, darating ang oras sa susunod na henerasyon, muli akong lalakad sa ibabaw ng lupa, ang tinig ni Alda, bagamat mahinang bulong na lang, ay dala pa rin ang matinding puot. Wakas ng kwento. Sa ngayon at doon nagwakas ang kwento ng mag-asawang albularyo na nagligtas sa baryo mula sa sumpa ng mga aswang.
Ngunit tulad ng sabi ng matatanda, hanggat may gabi at kadiliman, may nananatiling anino na nag-aabang ng pagkakataon. Kaya sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, ang baryo ay hindi nakalilimot. Nagpapatuloy ang orasyon. At ang kwento ni na Elias at Minda ay patuloy na isinasalaysay, bilang paalala na ang tapang, pananalig, at kabutihan ay kailanman hindi magagapi ng dilim.